Nandiyan na si Secgen Garafil at nireceive na ng kanyang opisina personal na inabot namin ang complaint sa kanya. So wala nang duda rito, no? Filed and received by the Office of the Secretary General, at ang malinaw na nakasaad sa rules ay the Secretary General shall immediately refer to the Speaker, no? So yan ang inaasahan natin ngayon. Natanggap niya na immediate referral to the Speaker. However, hindi tayo nakakuha ng definite commitment kay Secretary General na i-refer niya kaagad kay Speaker ang complaint, no? So hindi natin malaman kung bakit, no? Babantayan natin ito at we expect, dahil may sapat na panahon, no, dapat may immediate referral to the Speaker, no, para naman yung Speaker ma-actionan ito. According to the rules, the Speaker has 10 session days to refer to include the complaint or complaints in the order of business, no? So in other words, sa rules, may sapat na panahon para pagsamahin ang impeachment complaints para magkaroon ng isang initiation of proceedings lamang, no? So in other words, walang anumang dahilan para sabihin ng House na may nauna na, hindi na pwede ang iba pa, no? So yan ang ini-expect natin na mangyari sa complaint na ito. Sir, ano po ba the Office of the Secretary General to include the complaint in the, what did you say? Under the first complaint na nakapaya? Sorry? Sir, yung po ba, yung Secretary General na ibigay sa office? Of course, nilabas nga namin itong rules at sabi natin, well, Secgen, ni-receive mo na, ang tungkulin mo na ngayon ay immediate referral to the Speaker, no? Unfortunately, hindi nga siya nagko-commit na ngayon mismo, di ba? Ibig sabihin ng immediate ay dapat ngayon na, di ba? Well, baka mas maganda tanungin na lang siya directly kung ano yung sinabi niya. Okay, well, ang sinabi niya, according to tradition, wala pong nangyayari na on the same day ay nire-refer sa Speaker ang complaint, which is to me does not make sense, no? Malinaw, again, eto na naman tayo. Bakit tila may problema ang mga opisyal ng gobyerno sa pag-intindi ng mga simpleng salita? Dati forthwith, ngayon naman immediately, no? Mukhang may iba pa yatang interpretasyon dito. Yung kanina, very very clear yung hiningi namin, ha. Pwede nyo bang i-transmit na to sa Speaker ngayong araw? Tapos sabi niya, I cannot commit. Hindi siya makapagbigay ng commitment na itatransmit niya ngayong araw. Ang sinasite niyang example, yung first complaint daw, the day after niya na-transmit sa Speaker. So, ang kinumit lang niya ay, tulad daw nung naunang complaint, she can commit that she will transmit our complaint to the Speaker tomorrow. Ngayon, ang tinanong namin, paano ho yan? Baka magkaroon na ng referral mamaya. Hindi na kami makasama. Mamadaliin yung referral to trigger the 1-year ban. Sabi niya, labas na sa kanya yon. Hindi niya kayang bigyan kami ng assurance na hindi mangyayari yon mamaya. So ang hinihingi namin sa inyo, sana bantayan natin lahat ngayong hapon na walang maganap na pagmamadali ng referral at initiation ng impeachment, na ang resulta ay ma-exclude, ma-iitsapwera yung iba pang nagnanais na mag-file ng impeachment at maghanap ng accountability ng pinakamataas na opisyal ng bansa. Kung may refer na po mamaya, how would you feel? Ano gagawin? Eh di pag nag-refer sila mamaya, di halatang halata na yung script nila. Ibig sabihin, wala talaga silang intensyon na pakinggan yung iba pang reklamo. Ang gusto lang nilang i-consider yung naunang reklamo na posibleng tingin nila mahina at pakawala, no, ng kung sino man sa Malacanang, para ma-exclude na yung ibang complaints at matrigger yung 1-year ban. So talagang bad faith yon, at magmumukhang walang credibility itong buong proseso na gagawin nila kung itutuloy na nila ang referral mamayang hapon at iitsapwera nila ang iba pang nagnanais na mag-file ng impeachment complaint. Actions ng makabayan na ever ma-file yung impeachment complaint this afternoon. Ano po ang pwede nyo gawin? Para makakapag Well, sa ngayon, nananawagan tayo kay Speaker D, no? Malinaw na po, ito na-receive na ng Secretary General. So in other words, merong pangalawang complaint, no? Kaya nasa discretion at kapangyarihan ng Speaker na sabay na ilagay sa order of business at sabay na aksyonan ng plenaryo ang dalawang impeachment complaint, no? Walang anumang dahilan
para unahin ang isa at i-atchapuera ang isa pa. No? So, kahit ang rules, kaya nga sabi sa rules, may 10 session days ang speaker para ipalagay sa order of business ang anumang mga complaint. No, this is precisely para ma-accommodate ang iba pang mga complaint given that there can only be one proceeding in 1 year. No, so again, nananawagan tayo kay Speaker D. Malinaw po na merong pangalawang complaint. So wala pong dahilan para kagyat na umaksyon na ang plenaryo sa isang complaint lamang. Sir, sakali talaga na hindi na ma-refer mamaya. Are you considering legal action? Tayo natin, no? Kung wag nating pangunahan. Sir, will you be visiting the office of the speaker? Yes, we will. Yes. Here ngayon. Yes. After here, punta kayo Yes. Opo. Para siguradong makarating kay Speaker D ang ating ang binanggit natin ngayon, no? Siguro, Kasalanan din ng Supreme Court because under Duterte v. House, yung July 2025 decision, declaring the impeachment case against the Vice President unconstitutional for violating the 1-year bar, ang interpretation niya dun sa archiving is referral din, so initiation, kaya nag-violate yung court complaint. Di ba kasalanan dito ng decision na yun, kaya nagiging mahirap mag-file ng impeachment complaint? Gusto mo sagutin, eh? Sinong impeachment operation? siguro to answer the question, hindi pa yun yung applicable law at hand dahil wala pang archiving na nangyayari. However, we do note na though ang Duterte versus House of Representatives ay may inaantay pa tayong motion for reconsideration na dapat i-resolve ng Supreme Court sa pinakakagyat, nakita doon sa decision yung reminder na maging observant doon sa House rules. Yun naman po yung essence kung bakit for this second impeachment complaint against President Marcos Jr. ay sinunod natin to the letter, no? Yung rules, verified impeachment complaint, ito ay endorsed and filed at the office of the Speaker. And so yung continuing din nating call ay yung immediate referral as per the rules ay masunod. And siguro before additional questions, gusto rin po nating ma-insist, no, that we insist that the second impeachment complaint must be included, no, in the order of business at hindi magamit na may first impeachment complaint na para ma-activate ng 1-year bar and hindi ma-consider yung second impeachment complaint. May arguments in the second impeachment complaint that is not included in the first one. No, just to summarize, yung tatlo po na yan, yung reference to the direct testimony ni DPWH Undersecretary Bernardo na may 8 billion pesos na tinatanggap si President Marcos Jr., no, bilang kickbacks. Number 2, yung paggamit po ng BBM parametric formula bilang institutional policy of widespread plunder. And number 3, yung unprogrammed appropriations and yung supporting evidence po nito na hindi po kita sa first impeachment complaint. Very mahalaga po, napakahalaga po na may consider pong second impeachment complaint. Sir, ma'am, anticipating lang, sakali lang na ma-file nga yung, ma-refer yung first impeachment complaint today. Anticipating lang yung mga criticism na bakit hindi kasi nag-file ang makabayan ahead of the first file. What can you say about kasi if I'm not mistaken, si Sir Gato, tinanong ko kung na-pressure ba kayo nung first complaint kaya kayo nag-file. Sabi po niya, you were ready as early as last year, but why not file it last year? Well, yung impeachment complaint, tingin namin ay tama lang yung timing namin, ano. At marami pang ebidensyang lumabas mula doon sa Senate Blue Ribbon Committee hearings, no, na isinama namin doon sa impeachment complaint namin. Ngayon, syempre, hindi naman namin makokontrol kung sino yung magpa-file pa, no. Kaya, pero to some extent, minadali na rin namin dahil doon sa one year bar, no, na baka maka-apekto doon sa aming complaint. So, yun. So, palagay namin, wala naman ang naging problema, no? Kasi, we followed all the rules, yung sinasabi sa Constitution, House rules. Ngayon, na-receive na ng Office of the Secretary General, ng Secretary General mismo. At gaya ng mga sinabi na, ina-expect talaga namin na ito ay i-refer immediately kay Speaker as in today. Let me add sa question na, kasi alam niyo po, ang aming paninindigan, ang impeachment, hindi ito usapin ng unahan.
Hindi ito laging usapin ng sino ang pinakamaaga, sino ang nauna. Kasi yung accountability, dapat yan binibigyan ng puwang ang lahat ng nagnanais at merong reasonabling panahon. Hindi rin namin gusto itong nangyayari na to na kailangan naming magkumahog kasi nakabitin sa amin yung posibilidad na ma-exclude yung aming complaint. Nakabitin yung posibilidad na may gustong mag-exploit ng 1-year ban at gamitin yung Oliver Lozano playbook. So this is not an ideal situation. Hindi dapat ganito na laging nag-uunahan, laging naghahabulan para lang maisama yung complaint. Hayaan natin na yung proseso ng accountability magkaroon ng sapat na luwag, reasonabling panahon para lahat ng may gusto, hindi lang kami, kung sino mang citizen dyan na may gustong magsampa din, ay mabibigyan ng pagkakataon at hindi makakaramdam na sila ay excluded o sila ay kailangan magkumahog at magmadali. Sir, do you think dapat magkaroon ng revision sa rules na kung may nag-file ng first impeachment complaint, may window para dun sa other files or may initiate? Do you think that will... Meron naman na. Meron naman eh. Sarah. Ayan. Sara na lang. Nakalagay din sa rules of procedure para sa impeachment proceedings na may 10 session days ang speaker no para ma-include no ang lahat ng verified impeachment complaints sa order of business. Yung 10 araw na yan, 10 session days, yan dapat yung panahon no para kung meron mang magpa-file pa, no meron pang iba no na magpa-file ng verified impeachment complaint, sabay-sabay na matatalakay ito. Kaya muli, nananawagan kami sa speaker na walang dahilan no para hindi sabay-sabay na italakay itong mga verified impeachment complaint na ito. Sa SecGen, na-file na natin last week at officially received ngayon. Dapat immediate ang referral sa Office of the Speaker. Dapat walang delay. At kahit walang commitment tayo nakuha ngayon na immediately ma-refer yan, nananawagan kami sa taong bayan na palakasin ang ating panawagan sa malaking hakbang na ito para sa pananagutan. Okay. At dagdag lang dito, no, yung pag sinabing 10 session days, dapat maintindihan din ng lahat no, na hindi ibig sabihin nun 10 araw. No, hindi 10 calendar days. Session days ay pwedeng humaba ng buwan yan. Katulad nung nangyari sa impeachment complaint laban sa Vice President. No, so, ibig sabihin, wala talagang dahilan para madaliin at unahin yung naunang complaint at iitsapwera na ang iba pa. Kung mangyari yan, talagang desisyon at discretion yan ng Speaker. No, at yun yung of course, ayaw nating mangyari. At umaasa naman tayo, kaya tayo nananawagan kay Speaker D na gagampanan niya ng tapat ang constitutional duty na irespeto ang karapatan na humingi ng accountability ng mamamayan. No? Kaya tanggapin ang lahat ng complaint at isama sa isang impeachment proceeding. On another matter, okay. The impeachment. If ever mag-proceed yung impeachment against the president, based on the rule of succession, di ba that is the vice president? Okay, so Handa po ba kayo? thank you for the question kasi ito na nga yung another matter na sasabihin ko. Gusto namin i-anunsyo na next week magpa-file kami or magre-refile ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Anong araw po, ma'am? Pag-uusapan pa namin but we will announce it as soon as it is finalized. But it will be next week. February 6 po mag-lax na po. Pwede na po mag-file ulit ng panibang impeachment. Hindi po kayo. First mo lang. Noted po yun. Noted yan, pero i-announce namin kung kailan ang eksaktong date kami mag-file. Reaction nyo na lang po kasi sinabi ni SP Soto na although handa yung Senate, kung sakali magsabay yung impeachment proceedings, nakakaya daw sa world stage or sa mundo. Siguro mas nakakahiya kung dalawa nating pinakamataas na pinuno ng ating bansa ay corrupt. Mas nakakahiya yun kaysa ang mamamayan ay sumusulong at ina-account, they hold our government officials accountable doon sa korupsyon. Mas nakakahiya po yun para sa amin kaysa doon sa sinasabing managot ang dalawang pinakamataas. Dapat talaga silang mga managot. And we should be proud, no? Kung ang mamamayan ay nakapagpa-impeach ng dalawang pinakakorrupt na opisyales sa ating bansa. Definition of commitment ng House Section, do you think may na-violate po na House rules or constitutional provision and are you planning to take legal action? Political yung issue. You want to answer? Ano po ulit yung tanong? Ulit na, repeat the question. Submit sa Office ng Speaker yung final today. Do you think meron bang violation sa House rules, sa Constitution, and are you planning legal action? Well, sa amin,
yun yung result ng dialogue. We're yet to see kung ano yung actual action to be conducted ni Secretary General. Pero again, we note that ang nakalagay ko sa rules ay immediate referral. These are procedural and supplemental siya doon sa 1987 constitutional provisions under Article 11 na ang nakalagay lang po talaga naman doon ay may verified impeachment complaint, and kung citizens po ang nag-file nito, it should be endorsed by a member of the House of Representatives. And naglalagay po siya ng modes kung paano ito matataklan, ma-recognize. May fast track mode, and then meron yung mode na dadaan sa House Committee on Justice. So regarding constitutionality, wala pa tayong nakikita na possibly may paglabag dyan. Pero tayo, kaya nga po, ginigiit natin sa mga iba't ibang ahensya inside the House and lahat po ng kinauukulan na may rules, sundin po natin siya. Immediate referral. Then after the immediate referral, may 10 session days si House Speaker to refer to the order of business. Then afterwards, may 3 session days para ito ay mai-refer sa House Committee on Justice. And yung last pong step na yon, yung referral to the House Committee on Justice, yun po yung initiation stage na nire-recognize sa jurisprudence natin. So, nakabantay ang Makabayan Block, nakabantay ang mga private complainants, inaanyayahan po namin ang lahat na magbantay din po tayo. Sir, clarification lang, kasi meron mga rumors on social media over the weekend na dahil nag-endorse kayo ng complaint against the President, hindi na kayo pwedeng mag-endorse against the Vice President. Pero bang ganun? Wala naman. No rule exists. Walang ganun. Okay na yun. Oo. What does it say about No the such House thing. if hindi nila immediately refer yung complaint? Sorry? What does it say about the independence of the House kapag hindi nila immediately refer yung complaint? Hindi immediately i-refer. You mean ang SecGen? Hindi tayo isama. Oo. Okay, hindi maisama. What does it say about the independence of the House? Okay, well, obviously, magiging malinaw na maniobra yon kung mag-iitsapwera sila ng aming complaint o iba pang complaint na maaari pang dumating. So, malinaw na paborito sa presidente pagka ganon. Lalo pa at sinasabi na yung naunang complaint ay somehow or other associated din daw sa Malacanang. So talagang magdududa ka at malinaw na paglapastangan ito sa constitutional process ng impeachment at pagpapanagot sa presidente. Kaya dapat hindi mangyari yon.